matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise, glory, honor, and strength unto our God. Unto our God, you matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, ayo, where you are. 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 There is no one. There is no one like our God. 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 There is no one like. Wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos. 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 Praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, you matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise, glory, honor, and strength unto our God. Unto our God, you matchless, endless, love unrestrained. And since our God, every tribe sing, there is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like. Wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos. 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 Palakpakan natin ang Panginoon. Tunay nga walang katulad ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tunay na ang ating Diyos ay mabuti. Siya ay faithful. He is so grateful to us. That is why we're standing here today, celebrating His faithfulness sa bawat isa sa atin. Truly, Lord, that you deserve all our praises and worship. Brethren, sabi nga sa 1 John chapter 3 verse 1, it says, "See what great love the Father has lavished on us, that we shall be called children of God, and that is what we are." Pwede nyo bang harapin ang mga katabi nyo at sabihin, that is what you are, that is who you are. Amen. Hallelujah. Let's sing. Oh, I've heard 1,000 stories of one. They think you're alive, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm in love by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, I've
searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh, you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. Oh, you are perfect in all of your ways to us. His love so undeniable, I can hardly speak. Peace so unexplainable, I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, love, you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm in love by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm in love by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm in love. You are perfect. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Yes, Lord, hallelujah. We praise you. We thank you, Panginoon. Tunay nga na you are the one and only true God. And you deserve all the praises and worship, Panginoon. Lord, we wanted to recall kung paano ka naging faithful sa amin. You are the King who humbled Himself para abutin ang katulad namin na hindi karapat-dapat ng pagmamahal mo, ng kabutihan at grace mo. Tunay, Lord, that you are the light of this world. Lord, give us the heart of worship to truly worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Thank you, Lord. Let's sing. You step down into darkness, open my eyes, let me see.
Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Yeah. Oh, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Oh, I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Oh Lord, call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Yes, Lord, Panginoon, salamat sa patuloy niyo pong pagsama sa amin. Thank you, Lord, sa umagang ito na kung wala ka, hindi namin magagawa ito. Salamat, Lord, dahil ikaw yung Diyos na patuloy na gumagabay sa amin. Tunay nga, Panginoon, na sa kabila ng hindi namin kaibig-ibig, ay inibig niyo kami.
Ikaw yung Diyos na walang kapantay. Ikaw yung Diyos na buhay, na patuloy na nagmamahal sa amin. Panginoon, sa umagang ito, humihingi kami ng kapatawaran kung ano man, Panginoon, yung mga kasalanan na aming nagawa. Sa isip man ito o sa salita, Panginoon. Kami, O Lord, ay nagpapasalamat. Dahil iniisip pa lang namin, alam nyo na kami, Panginoon, ay mali. Patawad sa aming kakayanan na kayo, Panginoon, lamang ang nakakaalam. Lord, sa umagang ito, patuloy kami magpupuri at magpapasalamat sa inyo sa kabutihan na ipinagkaloob niyo po sa amin, sa pag-ibig na ibinigay niyo po sa amin. Panginoon, sa umagang ito kami, Panginoon, ay magdidiriwang, Panginoon, ng aming pang-14 na taon sa kabutihan niyo, Panginoon, sa gawain na ito. Salamat sa patuloy niyong paggabay sa mga challenge na hinaharap ng bawat leaders, Panginoon, ng SBCF. Panginoon, hindi namin magagawa ito kung hindi ka namin kasama. Kaya, Panginoon, kami narito sa mga oras na ito upang ibalik namin sa inyo ang pasasalamat at papuri, Panginoon. Lord, sa umagang ito, dalangin namin na ikaw, O Diyos, ang patuloy na kumilos at kumatagpo sa bawat isa. Sa aming mga bisita, Panginoon, na nariyan, kami, Panginoon, ay nagpapasalamat. And alam namin, Lord, na hindi ito aksidente kung bakit sila narito. Kung bakit nyo sila dinala rito, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, nawa, hindi sila aalis sa lugar na ito na hindi mo sila kinatagpo. Panginoon, maraming salamat. Lord, thank you sa aming mga bisita muli na narito, Panginoon. Lalong-lalo na, Lord, yung aming punong barangay, nawa patuloy mo siyang gabayan. At ng kanyang mga membro, Panginoon, kanyang mga konsehal, Panginoon, pangtuloy niyo silang ingatan. And nawa, Lord, yung kanilang paglilingkod dito sa aming barangay at kung saan man, Panginoong lugar pa, nawa, maglingkod sila sa inyo ng may katapatan at takot at kilalanin ka bilang isang Diyos at tagapagligtas. Lord, we pray dahil ikaw yung Diyos na patuloy na nakakaalam at wala kaming maitatago, Panginoon. Nawa magpadala ka ng mga anak mo, Panginoon, na makapagpakilala sa kanila, Lord. I pray na ang aming mga bisita, yung galing, Panginoon, sa Muntalban, dalangin namin, Panginoon, ang aming gawain doon sa pamamagitan ni Pastor Angel at ng kanyang mga members, Lord. Ikaw, Panginoon, ang mag-bless sa kanila. I-bless mo, O Lord, ang gawain doon dahil alam namin, Panginoon, na para sa inyo ito. At alam namin, Lord, na hindi inyo ito hahayaan, na hindi lumago. Kaya, Panginoon, gamitin nyo ang inyong mga anak na naroon. Nang sa ganun, Lord, marami pang mga tao na makakilala sa inyo. And I pray, Lord, yung aming gawain, Panginoon, sa Qatar, dalangin namin yung mga pastors na nandoon. Patuloy nyo po silang i-bless. Gamitin sila, Panginoon, na mas marami pang mga OFW na makakilala sa inyo, Lord. At ng kanilang family, Panginoon, na narito sa Pilipinas, pagbalik nila, ay makakilala rin sa inyo. Nawa, patuloy mong pagyabungin ang gawain doon sa lugar na yon. Patuloy mong gamitin ang mga anak mo na naroon. Patuloy mo i-provide yung kanilang mga pangangailangan financially, physically, Panginoon. I-bless mo sila. Ikaw, O Diyos, ang kanilang pinaglilingkuran, hindi ang mga tao. Dalangin din namin, Panginoon, yung aming missionary na nasa Baguio, Panginoon, yung Binuwag family. I pray, Lord, wala man kami doon physically, Panginoon.
kasama nila kami sa panalangin. Na mas marami ding government agencies, Panginoon, na kanilang mabahagian ng inyong salita at makakilala sa inyo. Patuloy mong i-bless ang Binwag family, Panginoon, na naroon sa Baguio. Sa misyon na pinapagawa niyo po sa kanila, kayo, Panginoon, ang mag-protect sa kanila. Lord God, salamat, Panginoon, dahil ang gawain na ito, ang SBCF, Panginoon, ay patuloy niyo, Panginoong, iniingatan. Patuloy niyong pinapalago. Alam namin, Lord, na hindi namin kakayanin kung hindi ka namin kasama. Pero salamat sa 14 na taon na ipinagkaloob niyo po sa amin. Patuloy niyo, Panginoong, pagkaisahin ng leaders ng SBCF. Ang bawat members, Panginoon, na sa lugar na ito, Panginoon, ay magiging ilaw kami at asin na makita na aming mga kapitbahay na narito na ikaw, O Diyos, ang aming sinasamba. Even yung aming mga kapatid na nakatira sa labas, patuloy niyo, Panginoong, hipuin yung mga puso namin na huwag matakot, huwag mahiya, na ipalaganap ang inyong salita, Panginoon. Nawa sa umagang ito, sa selebrasyon na ito, sa piging na ito, Panginoon, ay sa inyo, Panginoon, ang kapurihan. Lord, sa umagang ito, dalangin namin ang aming bansa. Hindi pulingid sa inyo ang kahirapan, Panginoon. Ang hindi pagkakaisa, Panginoon, ng mga namumuno sa amin. I pray, Lord, na magpadala ka, Panginoon, ng mga anak mo na kung saan magmi-minister sa kanila upang makilala kanila. Nang sa ganon, Panginoon, sila'y maglilingkod ng may katapatan sa inyo. Lalong-lalo na, Panginoon, yung aming presidente. Alam namin, Lord, na walang imposible sa inyo. Hipuin niyo yung kanyang puso, Panginoon, na magkaisa ang bawat mamamayan. Ilayo, Panginoon, ang bansang ito sa korupsyon, Panginoon, upang ang bayan na ito ay magkaroon ng kasaganahan. Panginoon, salamat dahil alam namin sa manmang sulok ng mundo sa mga oras na ito ay ang inyong mga anak ay nagpupuri at sumasamba sa inyo sa mga oras na ito. Lord, we pray nawa mayroon pa uling taon na mas marami na ipagkaloob nyo sa amin. It's a privilege, Panginoon, na kami pinili nyo upang maglingkod sa inyo. Hindi, Panginoon, magtatapos sa pasasalamat lamang ang inyong ginawa sa amin. Bagkus buhay namin, Lord, ay matututo kami na ialay sa inyo. Salamat, Panginoon, muli sa kabutihan nyo. And thank you, Lord, sa aming mga kapatid na narito, Panginoon. May mga puyat, may mga pagod physically, pero patuloy na may kagalakan dahil ikaw, O Diyos, ang aming pinaglilingkuran. Salamat muli, Panginoon. And we pray, O God, sa mga oras na ito, na kami makakarinig ng inyong mensahe sa pamamagitan ni Pastor Leonard. I pray, Lord, physically, Panginoon, hindi maganda yung kanyang pakiramdam, Panginoon, sa mga oras na ito. I pray for healing, Lord, na ikaw, O Diyos, ang magbigay sa kanya ng kalakasan. At nawa yung message na marinig namin na nagmula sa inyo, ito'y may apply namin sa aming buhay pang araw-araw, Panginoon. Dalangin ko ang bawat isa na tatayo rito sa harapan ay i-bless mo, O Lord. Muli, salamat sa kabutihan niyo, Panginoon. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen. Let's have a celebration. It's time to clap our hands and stomp our feet. Let's have a celebration. Lord, congratulations po. We are so blessed also kasi nandun po yung heart ninyo na kami po ay tanggapin nyo para magpa-affiliate po sa San Bartolome Christian Fellowship. Kami po ay nakikisa sa celebration ninyo sa anniversary. 1, 2, 3. Hi, magandang araw po sa inyong lahat at syempre po sa ating mga kabarangay San Bartolome, magandang araw po. At syempre binabati natin ang San Bartolome Christian Fellowship sa pamumuno ng ating Reverend Leonard P. Arevalo. Happy 14th anniversary po sa San Bartolome Christian Fellowship at masaya po kami na makasama namin kayo dito sa Barangay San Bartolome at sana po ipatuloy natin paglingkuran ng ating poong may kapal. Muli po, happy 14th years anniversary San Bartolome Christian Fellowship mula po sa inyong punong barangay Kapitan Larissa Pascual. Binabati po kayo at sana po mas marami pang selebrasyon tayong pagsamaan. Muli po, thank you very much and happy anniversary! Para po sa ating mga kaibigan sa San Bartolome Christian Fellowship, mula po sa puso ng aming pamilya, maraming salamat po sa suportang ibinigay ninyo sa akin sa nakaraang halalan natin. Also, kakatuwang po sa pagsiselebrate ninyo ng 14th anniversary po ninyo, si Congressman P.M. Vargas. Sana po maparami nyo pa ang napapaniwala sa lahat ng ikinakalat ninyo at sa inyong evangelical mission. Magkakasama po tayo bilang mga Kristiyano sa pagpapaganda ng buhay ng ating mga kadistrito at ng ating pong mga ka-Q citizens. Congratulations and maraming salamat po muli mula po sa pamilyang Vargas. Ang aking pagbati po sa ating mga kapatid na mananampalataya ng San Bartolome Christian Church sa inyong 14th anniversary. Malaking bagay po na nandyan po kayo para maging ilaw at liwanag sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa panahon ng pangangailangan at sa panahon ng kanilang pag-aalam ng katotohanan, lalo na ng turo ng ating Panginoon sa Kristo. Ako'y nagpapasalamat din po sa inyong tulong sa Pinoy Party List, sa patuloy ng tiwala sa ating kakayahan na makapaglingkod at ang inyong pagtutulungan sa pagpapatupad ng ating mga programa. Kay Pastor Leonard Arevalo, sa lahat po ng mga nasa San Bartolome Christian Church, ang aming pagbati, pasalamat at pagbibigay pugay sa napakaraming panahon ng pagpapahayag ng salita ng Panginoon at hindi lang po yun sa pagtulong sa ating mga kababayan dyan po sa San Bartolome. Maraming salamat po. Happy Church Anniversary. Mabuhay po kayo. Magandang araw sa inyong lahat, mga kapatid po natin sa San Bartolome Christian Fellowship.
Ako po, kasama po ang Commission on Ecumenism, ay bumabati po sa inyo ng ika-14 na anibersaryo na puno ng pagpapala at pasasalamat sa Diyos. Salamat po sa pagkakataon na makasama ko kayo sa paglalakbay sa ecumenism. At salamat po kay Pastor Leonard sa kanyang patuloy na pagpupunyagi at pagmamahal sa ecumenism. At sa inyo pong lahat, ang aking pong dalangin ay ang inyong pagkakaisa, kalusugan at karunungan at mabuklod kayo ng pag-ibig ng Diyos. At muli, ito po si Father Joel Saballa ng Good Shepherd Cathedral at ng Roman Catholic Bishop of Novaliches, ay patuloy po kaming bumabati sa inyo ng isang maligaya at mapagpalang anibersaryo. Magandang araw sa inyong lahat. Hello po, happy anniversary SBCF. I'm sorry, hindi po makaka-celebrate sa inyo physically saan. But please know that my heart and my prayers is with you guys. I pray for more blessings to our church and of course to each and everyone. And more souls won, of course. More lives transformed. And I also do pray for many, many years of God's grace. Gusto kong iwan sa inyo yung Bible verse na kinakanta namin sa MCC before, which is it's Numbers 6:24-26, which is may the Lord bless you and keep you. May His grace continue to shine upon you and your ministry, bringing peace, joy, and abundant blessings. So cheers to many more years of serving the Lord. Enjoy this day and God bless po. With gladness of heart and excitement sa aming mga kapamilyang taga-SBCF, natutuwa at nagagalak kami sa inyong pagdiriwang. Ang promise ng Panginoon sa Isaiah 43:18, "Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland." And sabi sa Hebrews 10:24 and 25, "And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, as some are in the habits of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching." So yun ang aming encouragement sa inyo as you encourage us through your prayers, and this word may also encourage us to continually pursue the Lord while waiting His coming. Salamat sa inyong partnership at friendship, SBCF family. Kaya naman, Blessed Anniversary SBCF! Let's have a celebration.
Hinihiling ko po ang lahat na tumayo at tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po na for 14 years, we have seen your faithfulness sa buhay ng bawat isa sa amin and even sa church po ng SBCF. We praise you and thank you because you are good, you are faithful. Salamat po na dahil sa pagbibigay ng aming ikapo at offering ay napalawig po ang inyong ebanghelyo sa SBCF. At dalangin ko na ang lahat ng ito ay inyong palawigin upang marami pa po kaming maabot ng inyong ebanghelyo. Salamat po sa buhay ng mga bawat isa na nandito at dalangin ko na kayo po ang mag-bless at kayo po ang mapapurihan sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat din po sa gagawin nyo sa mga susunod na araw as we entrust to you our lives to be faithful because you are faithful. To you the glory forevermore. In Jesus' name, amen. Good morning, everyone. Welcome to our 14th anniversary. At I'm glad that we are here celebrating 14 years of God's faithfulness sa SBCF. Kagabi po, nandito kami, napakalakas ng ulan. At yung forecast kagabi, kahapon, late in the afternoon, yung forecast ng Pag-asa ay mula kagabi hanggang mamayang hapon ng ulan. Kaya po habang nagde-decorate dito yung ating mga men's at saka yung mga youth natin, I think madaling araw na yata umuwi yung ating mga kapatid, no? Kaya yung iba doon na sa church natulog. So habang nagde-decorate sila, nandiyan ako sa likod, nakaupo. I was observing them. At medyo matagal ko na ito hindi nagagawa, pero last night, nagawa ko uli. Yung manalangin, praying like crazy. No? Nananalangin ako kagabi, nasabi ko, Lord, mukhang hindi mo papayagan yung aming celebration. Kaya sabi ko, Lord, I know that nothing is impossible with you. Kung kaya mo pahupain ang bagyo, alam ko, Lord, na bukas, bibigyan mo kami ng magandang panahon. Purihin ang Panginoon. No? Palakpakan natin ang Panginoon. Answered prayer. At talagang napakalakas ng buhos ng ulan dito kagabi. Kaya hindi kami makauwi ni Ana. Kasi nga, sabi namin, baka marami kaming dadaanan na baha. Kaya kasama sa prayer ko, Lord, sana patilain mo na yung ulan. So about mga 11:30 yata nakauwi kami. At kanina pagising ko sa umaga, nanalangin ako, nakita ko sikat ng araw. Sabi ko, wow, praise God. God is good. God is good. So tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat, napakabuti niyo po sa amin. Salamat sa pagtugon, sa panalangin. Binigyan niyo kami ng magandang panahon. Naniniwala kami sa iyo, Lord, that nothing is impossible with you. Paulit-ulit no, Lord, na pinakikita sa amin ang kapangyarihan nyo. For 14 years, how you bless this ministry. Paano ka nagdala ng mga tao, Panginoon, sa ministeryong ito, na bago ang buhay, nandiyan ilingkod sa iyo. Salamat, Panginoon, sa kanilang pagpapagod para sa ministeryo mo. Panginoon, salamat na ngayon ay we celebrate 14 years of your faithfulness, your goodness.
hindi lamang sa SBCF, but even into our lives, Panginoon. Ako personally, nakita ko how you bless me and my family. Salamat, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na pangunahan niyo po ako as I speak your word. I pray for your anointing spirit be upon me, Lord. Na marinig nila, maihayag ko ang iyong salita. At ang mensahe niyo lamang, Panginoon, ang kanilang mapakinggan. At anuman yung aming matutunan sa umagang ito, ito'y magiging hamon at the same time encouragement for us. Purihin ka po, Panginoon. I ask this in Jesus' mighty name. Amen. Naalala ko yung humble beginning ng San Bartolome Christian Fellowship 14 years ago. Maybe most of you na nandito ngayon, hindi nyo alam how this church started. Mga bago lang dito, yung Montalban, mga kapatid natin from Montalban, nandyan. Hindi nyo pa gaano alam yung kwento kung paano nagkaroon ng San Bartolome Christian Fellowship. But I praise God that we passed all the tests and challenges we experienced in the past. Maraming pagsubok, maraming challenges. For 14 years, ay atin nablagpasan dahil sa ating Panginoon. When we just starting this church 14 years ago, we met every Friday night sa bahay nila Kuya Nelson, dyan sa kabila, tabi ng church natin dyan, for Bible study. Then dumating yung time na hindi na kami kasya sa kanilang sala, sa kanilang living room. So we decided to meet sa garahe nila. Ilalabas yung kotse, doon kami sa garahe. Every Friday night, minsan malamok. No? But the group continued growing, and that even yung garage, hindi na nila kami makontent doon. Hindi na kami makontent, hindi na magkasya. So we moved dito sa covered court. Kaya ditong pag-celebrate natin dito, bumabalik lang tayo ngayon dito. And even we rented the chapel. Kung makita nyo yung malaking building diyan, yung Bargasol, meron dating chapel diyan. Inupahan natin yan para doon magkaroon ng gawain. No? And being a new pastor, I struggled a lot, even sa preaching ko during that time. Because I don't have any theology background. Hindi naman ako, ayaw ko talaga mag-pastor. So hirap ako. Ibig sa paggawa ng aking sermon. But when I started SBCF, talagang I praise God. Dahil in-equip niya ako as I was able to study sa IGSL. So today, we celebrate 14 years of God's faithfulness. Not only for SBCF, hindi lang sa SBCF family, but even my personal life as your pastor. We have reached 14 years. Naabot natin itong 14 years ngayon. Because we continue to be steadfast, immovable, not only in our faith, hindi lang sa ating pananampalataya tayo naging matatag, hindi natinag, but also in the work of the ministry, in spite of the challenges. Bago pa man umabot ang 14 years natin, nagkaanak na tayo. Andyan ang ating mga kapatid from Montalban. No? Palapakan natin sila, kasama natin sila ngayon. Meron din tayong church na nag-affiliate sa atin sa Doha, Qatar. At meron din tayong missionary na tinutulungan, sinuportahan sa Baguio. So yun po yung ginawa ng Panginoon sa SBCF. That in spite of many challenges sa buhay natin, sa journey natin, nalagpasan natin lahat ito dahil sa Panginoon. Ngayong umaga, our passage sa ating team for the whole month, kung pumunta kayo dun sa church,
doon sa kabilang kalsada para sa aming mga bisita. Makita niyo doon sa backdrop namin yung ating theme for the month of June. At ang ating passage doon for the series of sermon ay makikita sa 1 Corinthians 15:58. Anong sinasabi doon? Sabi ron sa 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brothers and sisters, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Ito yung sulat ni Apostle Paul sa mga taga-Korento. And even for us, is BCF family. But before I continue my sermon this morning, first, bibigyan ko kayo ng background of our passage to help us understand bakit sinabi ni Apostle Paul ito, yung kanyang concluding statement, di ba? Pag merong therefore, naalala ko nung ako high school pa gumagawa ng mga experiment, at the end of the experiment, meron kang statement doon at sabihin mo, therefore, I conclude. So yung therefore na word, pinapakita doon yung kanyang salita na, dahil dito, ngayon, ito yung gagawin nyo. No? So, to help understand why Apostle Paul wrote this concluding statement to the Corinthian believers as well for us today, dapat maunawaan natin. Kung titignan natin, babasahin natin yung the whole chapter of 1 Corinthians 15. Makikita natin doon yung sinasabi ni Paul. Paul was talking about the resurrection of Christ. And because of His resurrection, those who died in Him will experience resurrection. Siguro, taka kayo, bakit? Yung sermon ni Pastor about resurrection, celebration ito. No? Dahil nga, yung ating theme for the month ay yung sinasabi doon sa 1 Corinthians 15:58. Sabi doon, those who died in Him will also experience resurrection. So ngayon, let's dive in deeper. Pag-aralan pa natin kunti sa ating mga pag-aaral and see what we can learn from here. And it is my prayer that this sermon will encourage and challenge us to be steadfast. Ang sermon na ito, ang mensaheng ito ay magbigay sa atin ng encouragement na lalo pa tayong maging matatag. Hindi natitinag. And always abounding in the work of the Lord. Kaya tayo umabot ng 14 years now because of the members who've been steadfast, immovable, kagaya ninyo, always abounding in the work of the Lord. Hindi ito kaya ni Pastor. Lahat na gawain. Kaya nga kagabi, nakaupo na lang ako doon, tinitignan ko na lang, ako'y nananalangin na lang para sa mga nandito kagabi. No? Yung mga tatay, yung mga kabataan. Sabi ko, wow, napakabuti ng Diyos. Hindi kaya ni Pastor gawin ito. Pero praise God, dahil nariyan kayo. Yung mga lumang, hindi luma, kung hindi yung mga dating member na hanggang ngayon nandiyan dyan, nananatili, matatag. Makita natin, kagabi kahit si Kuya Nelson, no? Nandito pa siya. Anong oras na yon? It's because of your steadfastness, being immovable, at nagpapatuloy sa gawain. Now we are here this morning to celebrate God's faithfulness sa buhay natin. Palakpakan natin ang Panginoon. So according to Apostle Paul, the hope of all hopes that Jesus Christ is alive. Yung 1 Corinthians 15 talks about the resurrection.
Yung pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Alam mo, yung mga mananampalataya sa Corinto, maraming pasaway sa kanila. No? Hindi sila nagkakasundo-sundo. Nagtatalo-talo. Yung iba, hindi naniniwala na si Jesus ay namatay at nabuhay muli. Kaya yung 1 Corinthians 15 na yan, chapter 15, ay sinulat ni Apostle Paul para maunawaan nila. No? That Christ died and rose again. But the question is, what if Christ died but never rose again? Just like other religious leaders. Paano kung si Jesus namatay at hindi na natin nabalitaan na nabuhay muli? Kagaya ng ibang mga religious leaders. Wala tayong pag-asa. Sayang lang yung pag-decorate natin, pagpupuyat, pagpapagod para sa ministry. We have no hope at all. But praise God. Dahil yung prophecy of Christ's death and resurrection is fulfilled. Praise God. Dahil yung sinabi na matagal na panahon bago pa si Jesus ipinanganak, na siya ay mamamatay at mabubuhay muli, ay naging totoo. Anong sabi doon sa 1 Corinthians 15 verse 3 hanggang 4? For what I received, I pass on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the scripture. Si Apostle Paul nagsabi nun, hindi galing sa kanya, kung hindi galing sa salita ng Diyos. That He was buried, and that He was raised on the third day according to the scripture. Sabi ni Apostle Paul, ano yung tinanggap ko ay binabahagi ko rin sa inyo. That Christ died for our sins, and that He was buried, and that He was raised on the third day. So makita natin yung prophecy ay na-fulfilled. And because of that, Christ's death and resurrection is the anchor of Christian faith, nothing more, nothing less. Dahil ang ating Jesus na namatay at nabuhay muli, yung ating pananampalataya bilang mga Kristiyano ay nakaangkla doon. Yun ang ating pundasyon. Nothing more, nothing less. Kung ang Panginoon hindi nabuhay muli, walang selby yung ginagawa natin ngayon. Sabi sa verse 15 hanggang 19, more than that, we are then found to be false witnesses about God. For we have testified about God that He raised Christ from the dead. But He did not raise Him if in fact the dead are not raised. For if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. And if Christ has not been raised, your faith is futile. Ano ibig sabihin? Useless. Nagsasayang lang tayo ng pagod, nagpapagod lang tayo sa ating pananampalataya kung hindi nabuhay muli ang Panginoon. You are still in your sins. Verse 18 sabi, then those who also who have fallen asleep in Christ are lost. Yung mga namatay na in Christ ay wala rin pag-asa. If only for this life we have hope in Christ, we are all of people most to be pitied. Kawawa naman tayo. Kung ang ating pag-asa ay nandito lang habang tayo bubuhay, dahil hindi nabuhay ang ating Diyos. But our Lord Jesus Christ, through His death and resurrection, gave us victory over death. Di ba? Napakaganda. Dahil nabuhay ang ating Diyos na si Jesus.
meron din tayong pag-asa na mabubuhay din tayong muli. Sabi sa verse 55, 57, where, O death, is your victory? Where, O death, your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, He gave us the victory through our Lord Jesus Christ. John chapter 16 verse 33, sabi, I have told you these things, so that in me you may have peace, and in this world you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. So now, ito yung dahilan why Paul made a concluding statement sa verse 58. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ni Apostle Paul yung kanyang salitang therefore. Pagkatapos niya pinaliwanag, sinabi niya na ang Jesus ay namatay at nabuhay muli, at tayo rin ay mamamatay at mabubuhay muli, bubuhayin muli. Ang dahil dyan, therefore, sabi niya, my beloved brothers and sisters, be steadfast, immovable, always abounding in the Lord's work, because you know that your labor is not in vain in the Lord. Dahil, sabi ni Apostle Paul, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay namatay at nabuhay muli. Mga kapatid, maging matatag kayo sa iyong pananampalataya. Maging matatag at hindi natitinag. Ano ibig sabihin ni Apostle Paul dito? Maging matatag. Dahil nga maraming mga challenges na dumarating sa buhay ng isang mananampalataya na kung hindi ka matatag, hindi matatag ang iyong pundasyon, hindi ko alam sa kapupulutin. Kaya sabi niya, mga kapatid, maging matatag kayo. Steadfast. Immovable. Pag ikaw steadfast, immovable, you always abound in the Lord's work, knowing that your work in the Lord is not in vain. Kaya kagabi, alam ko yung pagpapagod ng ating mga kapatid na nandito halos madaling araw na natapos. Mga kapatid, I'd like to remind you, hindi sayang yung pagpapagod para sa ministeryo ng Panginoon. Hindi nakakalimutan ni Lord yung ginagawa mo para sa kanyang ministeryo. Kaya minsan parang nakakaramdam ka ng pagod, discouragement. Ang paalala ni Apostle Paul, be steadfast, immovable. For some of you have been with us from the beginning. Yung ilan sa inyo dito, siguro mga 2 years pa lang ang SBCF dumating. Yan, sila Brother McCoy. Si Kuya Nelson, yan talaga, nag-umpisa sa kanila yan. Yung gawain na ito. From day 1, kasama ko na yan sila Kuya Nelson. I could say the reason why we celebrate today, because 14 years is the testament that we remain steadfast. Yung mga membro na sa umpisa pa lang ng SBCF ay kasakasama ko na kung bakit meron tayong 14 years anniversary ngayon. Dahil nanatili kayong matatag. Hindi kayo natinag sa ating mga pinagdaanan na mga hamon sa ministry. And that is the testament that we remain steadfast, immovable in our faith, and even in the work of the ministry. As your senior pastor, I thank God for your life and dedication.
Hindi ko alam. Paano ko kayo pasasalamatan? Sa buhay nyo at sa iyong dedikasyon. Na hindi kayo natitinag para sa mga bago na mga kapatid natin dito. Paalala ni Apostle Paul, maging matatag tayo. But Apostle Paul is reminding us to continue being steadfast, immovable, and always abounding in the work of the Lord. At sabi niya, knowing that our labor is not in vain. Hindi masasayang, hindi mababaliwala yung pagod, yung hirap na ginagawa natin para sa ministeryo ng Diyos. Kaya nga, dapat tayo, hindi tayo napapagod. No? Knowing what Christ did for your life. Eh siya nga namatay para sa atin eh. Tayo nalilipasan lang ng gutom. Minsan napapagod lang tayo. Kailangan lang magpahinga konti at magpatuloy sa gawain ng Panginoon. So the question is, how can we be steadfast, immovable, and always abounding in the work of the Lord as a result of resurrection? Yes, Pastor, nalaman namin at pinasasampalatayahan namin yung katotohanan na si Jesus ay namatay at nabuhay muli. Papaano kami magpapatuloy na maging matatag at hindi natitinag at hindi umaayaw sa ministeryo? Yan ang hamon sa atin bawat mananampalataya. Not just for us pastors. Minsan si pastor nakakaramdam din ng pagod. No? Kaya minsan ginagabi si pastor dyan sa church, sa office. Nagpapahinga muna bago umuwi. Napapagod din si pastor. Napapagod din tayo dahil tayo ay nandito pa tayo sa ating katawan, lupa. Pero kung maalala natin yung katotohanan at ito yung pundasyon ng ating pananampalataya, magpapatatag sa atin at magiging hindi tayo aayaw sa ating ministeryo. Again, the resurrection of Jesus Christ provides the foundation for steadfast and immovable faith. This unwavering faith is not simply head knowledge or intellectual. Yung pananampalataya na ito, hindi lang ito katang-isip or sa isip lamang. Yung pananampalataya natin sa Panginoon is a transformative experience that affects how we live today. Sana yung pananampalataya natin ay nagbabago sa buhay natin pang-araw-araw. Kasi kung nananampalataya ka pero wala naman na bago sa buhay mo, yan sabi ni James, it without work is dead. Sana kalakip ng ating pananampalataya, nakikita sa buhay natin yung pagbabago. Nakikita sa buhay natin yung pagiging mapagmahal sa kapwa, hindi lamang sa Diyos, kung hindi sa maging sa kapwa natin. So balik tayo sa question, how can we be steadfast, immovable, and always abounding in the work of the Lord as a result of resurrection? First, we need to understand steadfastness and immobility. No? Maunawaan muna natin, ano ba yung steadfastness? Ano ba yung pagiging matatag at hindi natitinag na salita? So, nag-research si Pastor at tinignan ko, the word emphasize a firm, unyielding stance ang steadfast. Hindi siya natitinag
Ang pinapakita rito, kagaya nitong isang building na ito, sulit ang pundasyon. Ang isang building, matatag ang ang pundasyon niya kahit anong lindol, anong bagyo, hindi yan masisira, hindi yan magigiba. Dapat yung ating pananampalataya sa Panginoon, yung ating pundasyon, ito yung gagawin tayong hindi tayo matitinag sa anumang mga challenges sa buhay natin. And the word immovable means unchangeable, unshakable. Wow, grabe yung mga terms, no? Resisting to any attempt to be moved. Hindi ka basta-bastang ano ba yung shake na unshakable? No? Hindi basta-basta nababago ang iyong pananampalataya. Nakaangkla. Parang isang barko na pag masamang panahon, binababa yung angkla na yan. Kung may bagyo, para yung barko na yan ay magiging stable. Dapat maunawaan muna natin, yung word matatag, hindi natitinag. Kapatid, kumusta ang iyong... May dinala rito si brother ko na tubig eh. Sa gitna. Ayun, sorry. Gutom na ba kayo? Uminom na si pastor ng tubig. Ibig sabihin, mahaba-haba pa. No? Pero huwag kayo mag-alala, dami pagkain dyan sa likod. Mananawa kayo. So, ano yung impact ng resurrection ni Christ? Ano ba yung apekto or effect nito sa buhay natin? The resurrection of Jesus Christ is a historical event. Yung pagkabuhay muli, pagkamatay at pagkabuhay nila ni Jesus, ay hindi lang ito nangyari, parang history historical event. No? But it is the foundation of Christian faith. Kaya nga, sinasabi nating gospel, good news. Bakit? Bakit naging good news yung pagkamatay at pagkabuhay ni Jesus? Because hindi lang most, but lahat na religious leader namatay at hindi na nabuhay muli. Pero ang ating Jesus na pinaniniwalaan, siya ay nabuhay muli. And it's the foundation of our Christian faith. It guarantees our future resurrection and offers forgiveness of sin. And understanding this transform our perspective. Pag naunawaan natin yung nangyari sa resurrection ni Christ, ito yung magbabago sa ating pananaw at sa ating buhay. No? Maraming mga tao na sinubukan ang lahat na alam niyang gawin kung paano siya baguhin. Kung ano-ano na yung mga application na ginamit or procedure na ginamit sa buhay niya para mabago lang yung buhay niya. Hindi siya nabago. Pero nung nakilala niya ang Panginoon, na-transform ang buhay niya dahil nabago ang kanyang pananaw. So titignan natin, isa-isahin natin, ano ba yung impact nito? Yung pagkabuhay muli ni Jesus. Number 1 is forgiveness and freedom. The resurrection proves that the penalty for sin has been paid, freeing us from guilt and shame. At yung freedom na ito, empower us to live boldly and confidently. Dahil sa pagkabuhay ni Jesus, nagkaroon tayo ng kapatawaran, nagkaroon tayo ng kalayaan bilang mananampalataya. Ano pa?
Nagkaroon tayo ng hope and purpose. Meron tayong pag-asa, meron tayong direksyon, knowing that death is not the end, but a transition to eternal life provides unshakable hope for a Christian. Di ba? Ito yung nagbibigay sa atin ng pag-asa. Dahil ang Diyos na iyong pinanampalatayahan ay nabuhay muli. Eh kung hindi siya nabuhay muli, ikaw kaya may pag-asang mabuhay muli. Sana, itong pag-asa na ito yung magbibigay sa atin ng purpose to serve others. Habang tayo nandito sa mundo, gawin natin yung maglingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Ano pa? Another impact of resurrection is power and perseverance. The resurrection demonstrates the overwhelming power of God. A power available to believers to overcome life challenges and perseveres in faith. Meron tayong power. Kaya natin masustain ano man yung mga challenges sa buhay natin. Kaya natin harapin. Nagpipersevere tayo kahit may hirap. Yes. Nakakaranas tayo ng mga challenges, yung hirap sa buhay. Pero nagpapatuloy tayo, hindi tayo natitinag. It's because of Christ's resurrection. Pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan nung siya'y binuhay muli. Tayo kaya walang kapangyarihan kung tayo nananampalataya sa Panginoon. In last effect ng resurrection is eternal significance. Our actions in these lives are not meaningless. Lahat na ginagawa natin dito, hindi yan mapapawalang halaga, walang kwenta. Because our labor for the Lord is not in vain. Hindi si pastor ang nag-promise, kung hindi ang Panginoon. At ang promise niya is eternal reward. Maari hindi ka ma-appreciate ni pastor, maari hindi ka mabigyan ng reward ni pastor. Kapatid, ano man yung ginagawa mo para sa ministeryo, ano man yung pagpapagal mo, ano man yung paghihirap mo para sa ministeryo, alam ng Lord yon. At meron kang eternal reward. This understanding motivates us to continue our service to the Lord. Kaya minsan kahit nakakapagod na, ang daming problema, sige lang Lord. Dahil alam ko, may reward ako pagdating ko dyan sa'yo. Now, yung application natin dito, what are some practical steps to cultivate steadfast and immovable faith? Yung steadfastness and immovable faith, kailangan din yan kino-cultivate. Hindi yan bigla na lang mapupunta sa'yo. No? Kailangan mong i-cultivate yan. Meron ka rin gagawin. Mga practical steps na dapat mong gawin. Yung mga nagdaang buwan, pinag-aralan natin last month, being rooted and grounded in Christ. Naalala nyo pa ba yun? Yung mga spiritual disciplines na dapat ginagawa ng isang mananampalataya. Ipagpatuloy mo lang yan, kapatid. Immerse yourself in Scripture. Bible reading strengthens our understanding of character and promises. Paano mo makilala ang Panginoon? Paano mo makakamtan ang kanyang mga pangako? Kung wala kang time mag-devotion, wala kang time magnalangin, wala kang time para sa Panginoon, hindi mo talaga siya makikilala ng lubos. Parehas lang yan na pakikipagrelasyon natin sa ating kapwa. How can you expect intimate relationship kung hindi kayo nag-uusap? Kung wala kayong communication? Imposible po yun, mga kapatid.
So practical step number 1, you have to immerse yourself in Scripture. Spend time reading the Word of God. Ano pa pangalawa, pwede natin gawin na practical steps para manatili tayong matatag at hindi natitinag sa ating pananampalataya? Pursue integrity. Living a life of honesty and consistency reflects the transformative power of the resurrection. Ay kung yung ating pamumuhay, nakadepende yung ating pag-uugali sa ating kapwa, pakikitungo sa kapwa, nakadepende sa ating kinakain araw-araw. Hindi natin ipapakita yung pagbabago sa buhay natin. Meron ka makikita dyan, may mga tao dyan, no? Bigla na lang iisnabing ka. Magkakilala naman kayo matagal na. Pero bigla na lang, wala sa mood. May times naman na napakasaya niya. Nakadepende kasi sa kanyang emotion. Nakadepende kasi kung ano yung kinakain niya. Baka masarap yung almusal niya, kaya maganda yung bati niya sa'yo. But practical steps to make you steadfast and immovable sa iyong pananampalataya, ipagpatuloy mo, pursue integrity. Huwag mo i-compromise ang buhay mo, yung pananampalataya mo. Ipakita mo yung transformative power of the resurrection. Number 3, practical steps is yung prayer. Pinag-aralan natin to. Halos 1 buwan. Paulit-ulit natin pinag-aralan how to become rooted and grounded in Christ. Nandito na naman, sinasabi na naman ni Pastor, yung prayer. Consistent prayer keeps us connected to God's strength and guidance. Eh kung hindi ka nananalangin ka lang sa oras ng pagkain, nananalangin ka lang, naalala mo lang ang Panginoon sa oras na ikaw ay may pangangailangan. Diba? Masarap yung kaibigan mo. Hindi ka lang naalala kung panahon na mangungutang siya sa'yo, manghihiram siya sa'yo. Na kahit walang okasyon, kukumustahin ka man lang. Dapat ganun din tayo makitungo sa Panginoon. Consistent prayer. Keep us connected to God's strength and guidance. Alam nyo mga kapatid, kung tayo consistent sa ating panalangin, yung feeling talagang close na close kayo ni Lord. Kaya kagabi nananalangin ako dyan para akong isang bata na humihiling sa isang magulang, Lord, pagbigyan mo naman ako. Hindi mabaliwala yung pagod ng mga kapatid kong ito. Bigyan mo kami ng magandang sikat ng araw bukas. At alam ko, napakikinggan ako ni Lord. Kaya kanina pagising ko, pagdilat ng mata ko, tinignan ko kagad sa may bintana, maliwanag. Prayer is important for our relationship with God, Lord. Anong last na practical step na pwede natin gawin? Yung community. Fellowship with other believers. Provide support and encouragement. Sabi ko nga sa inyo, yung mga nagdaang linggo, huwag kayong mananawa sa gawain ng Panginoon. Huwag na huwag kayong mananawa. At ako'y natutuwa dahil itong mga kabataan natin, yung mga youth natin, araw-araw nakikita ko dyan, pumupunta sa church, nagde-devotion, yung D-group nila. Minsan, lumalabas sila. Pumupunta sila sa isang lugar kung saan sila makapag-fellowship, makapag-D-group dahil alam nila may CCTV si pastor doon sa children's room. Naririnig yung pinag-uusapan nila. Kaya sabi nila, doon na lang tayo sa Mamutsa or sa jails. No? Huwag tayong manawa
Huwag tayong tamarin, dumalo sa mga gawain. Fellowship with other believers, provide support and encouragement. Paano kung may mga challenges na dumarating sa buhay mo, wala ka mapagsabihan? Kaya maraming mga tumatano na lang sa overpass. Nagpapasagasa na lang. Because they are not belong to a community. Mga kapatid, nandito kayo. You belong to SBCF family. Madalas sinasabi ko sa inyo ito. Ang SBCF is one big happy family. Yes, meron tayong small group, small happy family din yon. Pero as a whole, as a church, we are a one big happy family. Di ba? Ang sarap ng pakiramdam na yung ating mga kapatid sa malayo, Montalban, ng Baguio, ng Qatar, binati tayo. Naramdaman natin yung pakikipag-isa nila sa atin sa pag-celebrate ng kabutihan ng Lord sa buhay natin. Mga kapatid, ano yung conclusion natin dito? The resurrection is not just a past event. Hindi lang ito nangyari nung unang panahon, yung pagkabuhay ni Jesus. It's a living reality that empowers us to stand firm in our faith regardless of the challenges we face. Kahit anong pagsubok sa buhay natin, maranasan o naranasan natin, yung pagkabuhay ni Jesus, ito yung totoo that empower us. Magbibigay sa atin ng lakas at kapangyarihan upang lalo maging matatag ang ating pananampalataya. Our steadfastness and immobility are testaments to the power of the resurrection of our Lord Jesus Christ. Pinapakita dito, no? Yung ating pagiging matatag, hindi natitinag, pinapakita dito ang kapangyarihan ng Diyos, yung pagkabuhay ng ating Panginoon. Ano application natin dito, mga kapatid? Brothers and sisters, no matter what life challenges or situation brings in, ano man yung ating nararanasan or mararanasan ng mga pagsubok sa buhay natin, either it's personal, either it's church-wide, no? Bilang isang iglesia, let's continue to be steadfast, immovable, hindi natitinag, because Christ's death and resurrection is the foundation of our faith. Yes, marami tayong challenges. Siguro next 14 years, hindi natin alam kung ano yung mga challenges na kakaharapin natin. Pero gaya ng sinabi ni Apostle Paul, manatili tayong matatag at hindi matitinag. And always abounding in the work of the Lord. Magpatuloy tayo. Huwag tayong mapagod. Huwag tayong magsawa sa paglilingkod sa Diyos. Because your labor in the Lord is not in vain. Hindi masasayang yung pagpapagod natin para sa gawain ng Panginoon. Happy 14th anniversary, mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po. Salamat na sinamahan nyo kami. Itong nagdaang 14 years, hindi kami natinag, lalo kami naging matatag sa mga hamon na aming naranasan. Salamat, Panginoon, dahil yung pagkamatay at pagkabuhay ng iyong anak na si Jesus, ito yung aming pundasyon ng aming pananampalataya. Nagbibigay sa amin, Panginoon, ng katatagan at pag-asa. Dalangin ko, Panginoon, sa bawat isa na narito ngayon, nawa, magpatuloy kami, Panginoon, maging matatag, hindi natitinag, at maging tapat sa pinagkatiwala niyo sa amin na mga gawain. Purihin ka po, Panginoon,
We ask this in Jesus' mighty name. Everybody say amen and amen. Okay, so bago tayo punta sa response song, ay gusto natin i-recognize yung ating mga kapatid from Montalban. Pwede bang anyayahan natin dito sa harap yung ating core group, core leaders sa pangunguna ni Pastor Angel. We would like to recognize you as our daughter church, yung mga leaders na Pastor Angel na kasama. Pwede ba pumunta sa harap? Anyayahan ko na pumunta sa harap para ma-recognize kayo ng buong SBCF. Sige po, papuntahin niyo po rito mga taga Montalban. Ito yung ating mga kapatid, ito yung ating daughter church sa Montalban. Kahit dito na lang po sa baba para hindi tayo magkasya rito sa taas. Yan, saan si Pastor Angel? Wala si Pastor Angel, si Pastora Jen. Yan. Sige po, huwag po kayong mahiya. Yan, dito. Compress po kayo, compress para makita natin. Huwag kayong sisiksikan mga... Dito kayo. Huwag kayong magsiksikan dyan. Yan. Okay. Yan. Ha? Yan, okay na. Dito, akyat kayo para makita kayo dito sa isang step. Yan. Yan. Palapakan natin yung ating mga kapatid from Montalban. Ito yung ating daughter church, San Bartolome Christian Fellowship Montalban. Palapakan natin sila. No? So, imagine, kung sa tao nagkaroon ng ano yun? Early, ano ba tawag doon? Yung bata pa nagkaanak na? Early pregnancy ba yun? 14 years. Nagkaroon na tayo ng anak. Di ba? Pero sa gawain ng Panginoon, gusto niya, the younger, the better, na magkaroon tayo ng mga daughter churches. So palapakan ulit natin yung ating mga kapatid from Montalban. Purihin ang Panginoon sa buhay nila. Yan, praise the Lord. Wow. And of course, before sila natin pabalikin sa upuan, I would like to ask everybody to please stand as we pray for them. No? First time nila nakasama natin ng anniversary bilang church. Okay? Please extend your hands dito sa ating mga kapatid from Montalban and we'll pray for them. Lord, salamat Panginoon for your faithfulness and your goodness to SBCF, that we were able to expand to Montalban. And we just pray, Father God, na hindi lang sa Montalban kami dadalhin, kundi sa saan mang sulok ng mundo. Dalhin nyo kami, Panginoon, upang marami pang makakilala sa iyo. Salamat sa buhay ng mga kapatid namin na galing ng Montalban, yung mga core group ni Pastor Angel. Salamat sa buhay at dedication ni Pastor Angel sa ministeryo na pinagkatiwala mo sa kanya. Lord, bless their ministry doon upang abutin yung mga karatig barangay ng Montalban at marami pa makakilala sa iyo. Pagpalain niyo po yung gawain namin doon. Purihin ka po, Panginoon. We ask this in Jesus' mighty name. Amen and amen. Thank you. Sige po, balik na po kayo sa upuan and then nandito na yung ating music team. Alright, so ini-invite ko po ang lahat na samahan niyo po kaming awitan ng Panginoon. As a response, patuloy tayong umawit sa Kanya. Tunay nga na ang salita ng Panginoon is like an anchor to our life. That if we continue to cling on it, our life will be immovable, unshakable. At ang Panginoon lang ang may kayang gawin yan sa buhay natin. Samahan niyo po kami. I will bless the Lord forever. I will
He has delivered me from all sin. He has set my feet upon a rock. I will not be moved, and I'll say of the Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in time of need. Whom I in heaven but you? There's none I desire beside you. And you have made me glad, and I'll say of the Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in time of need. So continue to praise the Lord. Oh, you have made me glad, and I'll say of the Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in time of need. Palakpakan po natin ang Panginoon. Isang